Pangulong Duterte paggabi sa kanyang press conference, we now have a fractured government. Ibig sabihin po, unti-unting nabibiyak at nabibitak ang ating pamahalaan. At malinaw na kung saan nanggagaling po yan. Nanggagaling po yan sa marumi at abusadong laro sa politika nila Martin Romualdez at nila Marcos Jr. At dahil dyan, mga kababayan, kailangan pong pumuna ang mamamayan. Kailangan nating magsagawa ng paninindigan, magsagawa ng ating pagpapahayag. Kaya tinatawag nga ito ng ibang mga naunang nagtipon dito kanina na ito ay araw ng pagsasalita, araw ng paghahayag or speak up day. At dahil dyan, makikita natin na spontaneously, na-observe ko rin mga kababayan, ay unti-unting dumadami po ang mga tao dito sa EDSA Shrine, sa area ng EDSA Ortigas Junction. At dahilan po yan sa nakikita nilang hindi na maganda ang nangyayaring panggigipit, pang-aabuso at paglalapastangan sa mga karapatan ng ating mga mamamayan. Lalo na po ang pangbabastos at panggigipit sa opisina at integridad at otoridad ng ating Vice President na si Sara Duterte. Wala nang respeto sa independence and integrity ng Office of the Vice President itong mga ganid at sakim na mga abusadong politiko ng mga bata-bata at alipores ni Martin Romualdez. Pangalawa, malinaw po na ang mga resource persons ay kanilang ginigipit, tinatanggalan ng karapatan, pati po ng mga constitutional rights ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko magkakaroon ngayon dito ng Speak Up Day ang mga mamamayan dito sa EDSA Shrine para ipakita ang kanilang galit, ang kanilang hinaing at ang kanilang gustong ihayag na dapat marinig ni Marcos Jr. ang binanggit mismo ni Pangulong Duterte kagabi na dapat ayusin ang gobyerno. Hindi yung pamimersonal, hindi yung pananakot, hindi yung panggigipit. At pangalawa, idadagdag ko na rin, malinaw din ang binanggit ni Pangulong Duterte kagabi kung bakit nangyayari ang ganitong kalapastanganan, pang-aabuso sa mga karapatan ng mamamayan at mukhang inutil na uri ng pamamalakad sapagkat tinukoy ilang bisis ni Pangulong Duterte kagabi sa kanyang live press conference na si Marcos Jr. ay lulong sa droga. At dahil dyan, challenge ni Pangulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na manindigan kung ano ang kanilang panawagan. Kung pababayaan ba nilang manatili na ang ganitong ginagawa ni Mr. Marcos ay ipagtatanggol nila na parang hindi na siya ang totoong Pangulo ng bansa, hindi na siya ang pinagmumula ng otoridad at kapangyarihan ng Pangulo ng bansa. Malinaw po na si Pangulong Marcos ay nawawala sa direksyon bilang totoong Pangulo ng bansa. Yan ang panawagan ni Pangulong Duterte kagabi. As voluntary as it can be, na dapat manindigan ang Armed Forces of the Philippines at i-demand nila kung paano nangyari na ang isang presidente na publicly known ay gumagawa ng illegal na bagay kagaya ng pagka-involve at pagkalulong sa illegal na droga ay ayaw niyang harapin ang drug test in public, scientific and real drug test. So, questionably ngayon ang kanyang pagiging Commander-in-Chief the way it was discussed kagabi ni former President Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, marapat lamang na magsalita ang mamamayan. Sa mapayapang pamamaraan, sa mapayapang pagtitipon, hindi natin masisisi na ang taong bayan ay lalabas dito sa lansangan, hindi lamang dito sa EDSA Shrine, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And